In today's video, pag-uusapan natin yung 5 reason bakit hindi nag-work yung Facebook ads mo. So kung business owner ka or advertiser na gumagamit ng Facebook ads to promote your product or services, watch this video dahil baka isa o 5 sa mga to ang ginagawa mo. Welcome back on my YouTube channel, Charlene Pakateng here. Na-miss ko kayo. I'm just busy lately and today pag-usapan natin yung 5 reason bakit nga ba hindi nag-work yung Facebook ads mo. Number 1, you're not identifying your target market. Alam mo ba na kapag hindi mo in-identify yung target market mo, para ka lang nagbenta sa madilim na kalye na walang tao at ikaw lang ang nakakarinig? Yes, ganun yung gagawin mo dahil hindi mo in-identify ng maayos kung sino nga ba yung dapat mong bentahan. Dahil hindi lahat ng produkto at services ay para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kailangan mo lang mag-select ng mga tao na para dun sa product mo. So, hindi lahat dapat ng tao ay binebentahan mo. So, the first thing you have to identify kapag gusto mong alamin sino ba yung mga target market. First, dapat alam mo yung age nila, alam mo yung gender nila, alam mo yung location nila, nasa Pilipinas ba sila, nasa ibang bansa ba sila, OFW ba sila, etc. So, yung mga iba pang information, dapat inaalam mo yan before ka pa mag-run ng Facebook ads. Kasi sobrang dali lang naman mag-set up ng Facebook ads, pero pagdating sa mga information na yan, ikaw ang nakakaalam kung para kanino yung produkto mo at ano yung sinusolusyonan ng produkto mo. Number 2, market research. Nakakalimutan din to ng majority mag-market research kaya hindi nila alam kung tama nga ba yung mga tina-target nila. Tama nga bang kausapin nila yung mga target market nila in a way na nagbebenta lang sila o baka naman gusto ng mga target market ninyo na kausapin nyo sila in a story. Storytelling. As you know, storytelling sell. Mas mabenta yung mga pastorya bago ka magbenta. So, isa yan sa mga dapat mong alamin kapag ka mag-market research ka. At the same time, dapat sinesearch mo rin anong behavior nga ba yung meron yung target mo. And wag mo rin kalimutan na i-market research or research yung kanilang mga interest. Hindi lahat ng target market ay pare-pareho ng interest. So, kailangan alam mo yan before ka mag-run ng Facebook ads. Number 3, identify your numbers and benchmark. Of course, kailangan alam mo yung numbers mo and benchmark mo. So, ano nga ba ibig sabihin ng numbers, Coach Char? Ang ibig sabihin ng numbers, dalawa ito. May numbers na binibigay sa'yo specifically si Facebook, pero yun ay after na mag-run ka ng Facebook ads. Yung isang number na dapat mong alamin before ka mag-run ng Facebook ads is yung goal mo. Ano ba yung goal ng campaign mo? Goal ba ng campaign mo na kumita ka ng milyon? Goal ba ng campaign mo na magkaroon ka lang ng enough profit? Mga ganong bagay, kailangan alam mo yan before running Facebook ads. At the same time, kailangan iset mo yung benchmark mo. Ano ba yung benchmark? For me, ang benchmark, ito yung maximum appetite mo. Kung kanina, pinag-usapan natin yung numbers on which your minimum goal, kasi diba sa Facebook ads, naglalagay tayo ng daily budget. So, ang daily budget natin, yun yung tinatawag nating minimum goal. Minimum budget na kaya mong ilabas, at the same time, kaya mong mawala sa'yo. Dahil hindi sigurado na babalik sa'yo lahat yung in-spend mong pera or ginamit mong budget para makapag-run ka ng Facebook ads. So, it's better to have a minimum budget at the same time the maximum budget. Bakit ba kailangan ng minimum and maximum budget? Kailangan mo ng minimum and maximum para hindi ka masunugan ng pera at para malaman mo kung profitable or hindi nga ba yung Facebook ads mo. So, in order for us to identify kung nag-work nga ba yung Facebook ads mo o hindi, gamit tayo ng example. So today, gagamitin natin yung real estate industry, pero lahat to ay puro example lang just for you to understand na kailangan iniisip mo rin talaga yung numbers and benchmark mo. Sa real estate industry, alam naman natin na meron lang silang porsyento para sa mga commission. So dahil may commission sila, let's say average to, nasa 5 to 6%, but let's use 6%. Sa 6%, then ang binibenta ng isang sales agent, halimbawa is 1 million pesos. Now, si agent, nag-run siya ng Facebook ads. Ang minimum budget niya is 300 pesos. Pero ang maximum niya on which yung benchmark niya is 1,000 pesos. Coach Char, napakamahal naman, 1,000? Opo, 1,000. 1,000 dahil real estate yung pinag-uusapan natin. So dahil alam naman natin na malalaki ang bentahan kapag real estate nasa 1 million or more than 1 million, di ba? For this example, gagamitin natin si 1 million. Then merong 6% commission. Tapos sa Facebook ads, nagbayad siya ng 300 pesos. 300 pesos just to get one lead. Then eventually that lead, bumili siya ng 1 million
worth of property. Si 1 million times mo sa 6%, that's 60,000 pesos. Si 60,000, binawasan mo ng 300, that's 59,700. That means kumita si real estate agent ng 59,700. Not bad, di ba? Dahil alam niya kung paano niya sinet yung minimum goal and yung benchmark niya. Pero kung sakali na umabot siya sa more than 1,000, on which yung maximum niya is 1,000, pero siningil siya ni Facebook na more than 1,000, it's still okay dahil yung commission nga nila ay malaki. So, paano naman kung ibang industry, Coach Char? So, gamitin natin yung second example, digital industry. For example, I have an online course worth 3,000 pesos. The maximum appetite ko is 1,000 pesos. Then, ang minimum ko naman is 500 pesos. Ibig sabihin, mag-start ako ng Facebook ads ko with a daily budget of 500 pesos. Now, in case na Facebook charge me more than 500, it's okay kasi may 1,000 naman akong inalat. Paano ko share kung more than? Kung more than 1,000 naman, it's still okay for me dahil digital naman yung product and wala akong cost of goods. Wala din akong RTS or any other expenses na gagamitan. Kasi digital nga siya, so ibig sabihin, na-deliver siya online. Iba't ibang scenario yan per industry. Pero sa e-commerce, please tune in dahil sasabihin ko sa inyo sa huli ng video na to as a bonus tip kung ano nga ba yung pwede mong gawin in terms of your numbers and benchmark. So, hopefully, malinaw sa'yo yung numbers and benchmark. And pang number 3 pa lang yan, so let's proceed sa number 4. Number 4 is budgeting. You have to know your budget. Napag-usapan na natin yung number 3, which is number and benchmark. Related din siya sa budget. So, kung alam mo na yung numbers mo, which is your minimum, and alam mo na rin yung benchmark mo, which is your maximum, then, madaling salita, alam mo na rin yung budget mo. Pero yung iba, nahihirapan kung paano nga ba sila mag-aalat ng budget daily. Kung ako ang tatanungin mo, paano nga ba yung budgeting? Kapag dating sa Facebook ads, naka-daily nga ba tayo or naka-lifetime? So, for me, much better to set your budget as daily budget. Ang tanong, magkano nga ba yung ilalaan mong budget? So, kanina may mga binigay akong example, pwedeng 300, pwedeng 500, or more than that. Pero dito sa budgeting, I will give you a formula that I personally use sa mga campaign ko. So, first, na kailangan mong gawin para makapag-set ka ng budget, simple lang naman ang gagawin mo. Alamin mo yung product price mo. Then, dapat sa product price mo, this is your number 1 goal, ha? Sa product price mo, dapat hindi ka mag-exceed doon. Kapag nag-exceed ka doon, ibig sabihin, lugi ka na. Kahit pa mag-upsell ka sa dulo, or mag-downsell ka sa dulo, kung mababa rin yung mga ibibenta mo sa susunod, hindi ka rin kikita. So, yun yung pinakang tip ko sa iyo. Kailangan yung product price mo, hindi lalampasan nun yung budget mo. So, ano nga ba yung gagawin, Coach Char? So, balikan natin si digital industry. On that example, ginamit natin si 3,000 pesos online course. If we have 3,000 pesos online course, I need to divide it by 2. Bakit 2? Para yung 1,500, nakatago na yun, kumbaga reserve na yun, yung 1,500, okay lang ubusin yun ni Facebook. Okay? So, ibig sabihin, kikita pa rin ako. May sinave na ako na net profit. Net profit na to since wala naman tayong pag-uusapan na cost of goods and any external expenses. So, dahil meron na tayong 1,500, yung 1,500 na iaalat ko, di ba? 3,000 divided by 2, 1,500. Okay, so yung matitirang 1,500, okay lang na ilaan ko na yun sa Facebook ads just to get one sale. Okay? Ngayon, kung ikaw nasa e-commerce ka, pag-usapan natin yan kung paano ka magbabudget. Hindi kasi pwedeng i-divide mo din siya sa 2. So, sasabihin ko yun sa'yo sa dulo ng video na to. Stay tuned. So, hopefully, malinaw sa'yo kung paano ka magsiset ng budget mo sa Facebook ads. And profitable pa rin kahit papano. Okay? So, let's proceed sa number 5. Last but not the least, hindi ninyo chini-change yung creatives ninyo. Masyado kayong nai-inlove sa creatives nyo. Huwag ganon. Kailangan palitan nyo pa rin yung creatives nyo. So, gano'n nga ba kadalas magpalit ng creative? Regardless you're using creative image, video, depende sa'yo. Ngayon, kung gano'n kadalas, for me, sa experience ko, chini-change ko yung mga creatives ko 2 weeks after. And then, kailangan mo subaybayan o bantayan yung frequency mo. Kasi dun sinasabi sa'yo ni Facebook na, hoy, yung ads mo, paulit-ulit na nakikita ng mga target market mo. 2 beses na, 3 beses na. Kasi may nilalabas silang number, di ba? Frequency, it's either 1, 2, 3. So, kailangan talaga matuto ka rin magbasa ng metrics. Now, sa creatives, it's a must to create multiple creatives. Gano'ng kadami, Coach Char?
Kailangan mo at least 3 creatives. Kung video yan, video mo lang din iset dahil nasa testing area ka pa. Now, if gusto mong experiment na video versus image, then it's up to you. Ginagawa ko rin yan minsan, pero dahil majority naman ng aking mga ads ay naka-video, video na din talaga yung tinetest ko. And additional tip, pagdating sa video creative, kung gagawa ka ng video, kailangan hindi siya similar dun sa unang campaign mo. Okay? For example, you're running a campaign, first campaign nito, initial campaign kung tawagin. Now, dun sa initial campaign mo, ang niran mo na mga creatives is video. That means you have to use video 1, video 2, video 3. Magkakaiba yon. Okay? Magkakaibang video. Pagdating dun sa, kung titignan mo na siya kung sino yung winner, tsaka ka magduduplicate. I-duplicate mo, and then, mag-run ka ulit ng another creatives. Dun sa winner, gumawa ka ngayon ng similar. Okay, kung napansin mo, sa initial, hindi tayo gumawa ng similar kasi we need to test kung gumagana nga ba yung creatives or ano sa mga yun yung mananalo. Now, kapag may nanalo na dun sa mga creatives mo, gagawa ka ngayon nung dalawa pang creatives na similar doon. Pero may pinagkaiba. Okay, for you to identify kung yung initial winner na creative mo, mananalo pa rin sa pangalawang test mo. So, hopefully, marami ka natutunan and of course, hindi ko nakalimutan yung promise ko sa'yo. So, if you are in e-commerce industry, pakinggan mo ito pagdating sa budgeting mo. So, dahil meron kayong mga cost of goods at meron din kayong mga RTS, kailangan mong isama yan sa computation pagdating dun sa budgeting mo. So, for example, yung product mo is RTW na summer outfit. Okay? And then, binibenta mo siya ng retail worth 170 pesos. That means, that's the price ng product mo. Pero dahil may RTS ka pa at meron ka pang cost of goods, kailangan mo din siyang i-plus doon. Kung magkano man ang kalalabasan nun, yun yung dapat maging budget mo. Bakit na iba, Coach Char? Kasi nga, hindi natin pwedeng i-divide by 2 yung presyo ng e-commerce mo dahil may mga expenses ka pa other than your product price. So, hindi pa pwede na gamitin natin yung divided by 2. So, paano i-compute yun, Coach Char? So, for example, nasa RTW ka and then summer outfit yung binibenta mo. Tapos, binigay siya sa'yo ng supplier mo ng 150 and then nag-markup ka ng 20 pesos. That's 170. Ibig sabihin yun na yung katumbas ng isang product mo. 170 for retail price. Okay? Plus 35 plus yung 170. Bakit may 170 ulit? Kasi, i-consider mo na RTS siya. Now, yung 35, consider mo na yun yung shipping fee. So, lumalabas na 375 siya. That means yun yung iba-budget mo daily sa Facebook ads. Bakit ganun, Coach Char? Hindi siya divided by 2. Yes, hindi natin siya divide by 2 kasi pag dinivide mo siya sa 2, malulugi ka. 'Di ba? Kasi gumastos ka na ng 150. Ay dinivide mo sa 2 yung 375. So, roughly mga nasa 152.50 lang din siya. Lugi ka. 'Di ba? So, gagawin mo, i-add mo lang lahat yun. Add mo yung retail price plus yung RTS price, which is same by retail price. Kasi yun din naman yung product nun. Plus yung 35 para sa shipping fee. So, ganun mo gagawin. 375 your daily budget. Kung sure, hindi siya na-divide by 2, it's okay, hindi siya na-divide by 2. Kasi, nasa safe net yung ginagawa mo. Ngayon, kung sakali na wala kang RTS, may tubo ka. Diba? May maximum ka. Paano yung benchmark mo? Sa benchmark mo, yun na yung pinakang sagad mo. 375 yung budget mo. Pero sa minimum, pwede mo iset at least mga 250. Okay? So, hopefully, clear yun sa iyo. And hopefully, marami kayo natutunan sa video na to. If you like this video, feel free to like. Subscribe ka na rin kung hindi ka pa na-subscribe. On mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time I upload a new video. Once again, this is Coach Arlene Pakatan. Thank you for watching and thank you for supporting me. Lumalaki na yung ating channel. God bless you. See you in the next one and take care.